Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 or 65 pataas at tumatanggap ng SSS pension, o kaya naman ay malapit na kayong mag-retire at nagtatanong kung magkano ba ang matatanggap ninyo, mangyaring huwag muna kayong mag-scroll. Dahil ang susunod na ilang minuto ng video na ito ay maaaring magbago ng inyong buhay. Hindi ako nagmamalabis. Totoo ito. Noong nakaraang buwan, maraming pensyonado ang nagtawag sa SSS hotline, nagpunta sa branch, at nagtanong sa kanilang mga anak, bakit parang mas maliit ang pensyon ko kaysa dati? Nasaan yung dagdag na sinabi nila? At sa kabilang banda naman, may iba na nagulat nang malaman nila na pwede palang mas malaki ang kanilang pensyon kung alam lang nila kung paano i-maximize ito. Ito ang katotohanan. Ang SSS ay nagpatupad ng mga pagbabago para sa taong 2026 at ang karamihan sa ating mga senior ay hindi pa nakakalam ng detalye. Hindi dahil tamad kayo, kundi dahil ang mga announcement ay madalas na puno ng jargon, maliit na font, at abiso lang sa opisyal na website na hindi naman binibisita ng lahat araw-araw. Kaya nandito tayo ngayon. Ako ay magsasalita sa inyo ng tulad ng isang matalik na kaibigan na nakaupo sa tabi ninyo sa mesa, walang malalim na salita, walang paikot-ikot. Tatalakayin natin ang aktwal na halaga ng pension increase, kung paano ito matatanggap, kung may mga deductions ba na dapat ninyong malaman, at ang mga estratehiya para siguraduhing hindi kayo mawawalan ng ni isang sentimo na para sa inyo. Manatili kayo. Sisimulan na natin. Una sa lahat, pag-usapan natin ang pangunahing tanong, magkano ba talaga ang pagtaas ng SSS pension para sa 2026? Ang SSS ay nagpatupad ng pension adjustment na nakatuon sa pagpapalakas ng purchasing power ng mga pensyonado, lalo na dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa ilalim ng kasalukuyang formula ng SSS, ang inyong monthly pension ay kinukuwenta batay sa tatlong posibleng halaga. At ang pinakamalaki sa tatlo, ang siyang ibinibigay sa inyo. Ang tatlong halaga ay ang sumusunod. Una, ang 300 pesos na flat amount kasama ang 20% ng average monthly salary credit ninyo at 2% ng salary credit para sa bawat credited year of service na lampas sa 10 taon. Pangalawa, ang 40% ng average monthly salary credit ninyo. At pangatlo, ang 1,000 pesos na minimum pension kung kayo ay may 10 hanggang 19 na credited years of service o kaya naman ay 1,200 pesos kung mayroon kayong 20 o higit pang taon. Ang magandang balita para sa 2026 ay ang mga pension floor amounts, ang pinakamababang halaga ng pension, ay inaasahang tataas. Para sa mga may 10 hanggang 19 na taon ng kontribusyon, ang minimum pension ay inaasahang aabot sa hindi bababa sa 2,000 pesos bawat buwan. Para naman sa mga may 20 taon pataas ng kontribusyon, ang minimum ay maaaring umabot sa 2,400 pesos o higit pa. Ito ay isang makabuluhang pagtaas mula sa dati at maraming pensyonado ang maaaring makatanggap ng mas malaki kaysa sa inaasahan nila. Halimbawa, kung si Lolo Ben ay 68 anyos at mayroon siyang 22 taon ng kontribusyon at ang kanyang average monthly salary credit ay 15,000 pesos, ang kanyang pensyon sa ilalim ng bagong adjustment ay maaaring tumaas mula humigit kumulang 3,200 pesos patungong 3,800 pesos o higit pa bawat buwan. Maliit lang ba ang pagkakaiba? Hindi po. Iyon ay 600 pesos bawat buwan o 7,200 pesos sa isang taon. Iyon ay katumbas ng 3 buwan ng bayad sa gamot para sa maraming senior. Ngayon, alam ko ang inyong susunod na tanong, kailan ba talaga natin matatanggap ang pagtaas na ito? At paano malalaman kung nailapat na ito sa ating pensyon? Para sa mga kasalukuyang pensyonado, ang adjustment ay dapat na makita sa inyong monthly disbursement. Kung kayo ay tumatanggap ng pensyon sa pamamagitan ng inyong UMID card sa ATM, sa Land Bank, o sa inyong Union Bank SSS pension account, ang dagdag ay dapat na automatikong idagdag sa inyong regular na disbursement. Hindi na kailangan pang mag-apply ulit. Ngunit, at ito ay napakahalagang paalala, ang SSS ay kilala sa pagkakaroon ng mga backlog at delays sa pag-update ng records.
Kaya ang aking payo sa inyo ay huwag basta-basta na lang nahintayin ang pera nang hindi sinusuri ang inyong account. Ang pinakamadaling paraan para malaman kung natanggap na ninyo ang tamang halaga ay ang mag-login sa inyong My SSS account online. Kung wala kayong online account, huwag mag-alala. Pwede kayong magpadala ng inyong anak o apo para tulungan kayo sa pag-set up. Kailangan lang ng inyong SSS number, email address, at isang valid ID. Kapag nasa loob na kayo ng inyong account, pumunta sa pension section at makikita ninyo ang inyong current monthly pension amount. Kung ang halaga ay hindi nagbago kahit ilang buwan na ang lumipas mula nang magsimula ang adjustment, ito ang hudyat na kailangan ninyong makipag-ugnayan sa SSS. Para sa mga pensyonado na tumatanggap pa rin ng kanilang pensyon sa pamamagitan ng tseke o personal na pagkuha sa SSS branch, inirerekomenda ng SSS na mag-update kayo ng inyong disbursement method sa electronic fund transfer para mas mabilis at mas ligtas ang pagpapadala ng pondo. Maraming seniors ang hindi alam na pwede na nilang i-link ang kanilang pension sa GCash o sa Maya app na nagbibigay ng mas madaling access sa pera kahit nasa bahay sila. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na hindi gaanong tinutuklasan sa ibang mga video, ang mga posibleng bawas o clawbacks na maaaring mangyari sa inyong pensyon. Una, dapat ninyong malaman na kung kayo ay nagtatanggap ng pensyon ngunit patuloy na nagtatrabaho bilang employed worker at nagbabayad pa rin ng SSS contributions bilang isang regular na miyembro, hindi bilang voluntary o self-employed, maaaring may epekto ito sa inyong pension status. Ang SSS law ay nagsasabi na kapag ikaw ay nag-retire na at tumatanggap ng pension, hindi mo na dapat bayaran ang regular na contributions bilang isang employed worker. Kung may employer na nagde-deduct pa rin ng SSS mula sa inyong sweldo, kahit pensyonado ka na, kausapin ang inyong HR department agad. Pangalawa, ang mga pensyonado na nagtatanggap ng lump sum retirement benefit sa halip na monthly pension, dapat ninyong malaman na may trade-off ito. Kung pinili ninyo ang lump sum, ang kabuuang halaga ay kinukuwenta batay sa inyong expected pension na pinarami ng 60 buwan. Mukhang malaki ang lump sum, ngunit kung mabubuhay kayo ng mahabang panahon at hinihiling nating lahat na ganoon, ang monthly pension ay mas kapaki-pakinabang sa katagalan. Isipin ninyo ito ng mabuti. Pangatlo, na ito ay isang bagay na hindi alam ng maraming seniors, ang SSS pension ay maaaring masuspend kung hindi kayo nagpapakita ng buhay o proof of life sa takdang panahon. Ang SSS ay may annual revalidation na kinakailangan para patunayan na ikaw ay buhay pa at patuloy na karapat-dapat sa pensyon. Kung napalampas ninyo ang revalidation, ang inyong pensyon ay maaaring masuspend ng walang abiso. Ang karaniwang paraan ng revalidation ay ang personal na pagpunta sa SSS branch na may dalang valid ID o sa ilang kaso ay pwede na itong gawin online. Huwag kalimutang gawin ito taon-taon. Maraming senior ang nagtataka, kailangan ba akong magbayad ng income tax sa aking SSS pension? Ang sagot ay malinaw, hindi. Sa ilalim ng Philippine Tax Law, lalo na ang Republic Act 4917 at ng mga probisyon ng National Internal Revenue Code, ang SSS retirement pension ay exempt sa income tax. Kaya kahit pa tumaas ang inyong pension sa 2026, hindi kayo kailangang mag-alala tungkol sa buwis na ibibigay sa gobyerno mula sa inyong buwanang pagtanggap. Ngunit, may malaking ngunit dito. Kung kayo ay may karagdagang kita bukod sa inyong pensyon, halimbawa ay kita mula sa negosyo, renta ng ari-arian, o iba pang pinagkukunan ng kita, ang mga kita na iyon ay maaaring taxable pa rin. Ang pensyon mismo ay protektado, ngunit ang ibang kita ay hindi. Kung kayo ay may ganitong sitwasyon, maipapayo kung kumonsulta sa isang accountant o sa Bureau of Internal Revenue para matiyak na tama ang inyong tax filing. Ngayon ay pag-usapan natin ang isa sa aking mga paboritong paksa, ang mga nakatagong benepisyo ng SSS na maraming seniors ang hindi alam na mayroon sila. Una, ang SSS Pensioner Loan Program. Oo, kahit pensyonado na kayo, maaari pa rin kayong mag-avail ng salary loan o pension loan mula sa SSS.
Sa ilalim ng pension loan program, maaari kayong manghiram ng hanggang 3 buwang halaga ng inyong monthly pension na babawasan sa inyong susunod na mga disbursement. Ito ay kapaki-pakinabang para sa mga emergency na sitwasyon, medical, pagkukumpuni ng bahay, o pang-emergency na gastos. Ang interest rate ay mas mababa kaysa sa karaniwang personal loan sa bangko. Pangalawa, ang SSS Funeral Benefit. Kung mayroon kayong deceased na miyembro ng pamilya na dati ay miyembro ng SSS, ang namatay na miyembro o ang nagbayad ng kanyang libing ay karapat-dapat sa funeral benefit na umabot sa 20,000 pesos. Maraming pamilya ang hindi nagagawang i-claim ito dahil hindi nila alam. Huwag hayaang mapalawig ang inyong pag-claim. Kailangan itong i-file sa loob ng 3 taon mula sa petsa ng kamatayan. Pangatlo, ang death benefit para sa inyong mga dependents. Kung ikaw bilang pensyonado ay mamatay, ang inyong asawa at mga anak na wala pang 21 na taon ay maaaring makatanggap ng survivor's pension. Ang asawa ay makakatanggap ng 50% ng inyong pensyon bawat buwan habang buhay o hanggang sa siya ay muling mag-asawa. Ang bawat anak ay makakatanggap ng karagdagang 10% hanggang sa 5 lamang na anak. Ito ay isang napakahalagang proteksyon para sa inyong pamilya na dapat ninyong tiyaking nakarecord ng maayos sa SSS. Alam nating lahat na ang pagpunta sa SSS branch ay maaaring napakahirap, matagal na pila, mainit, at nakakapagod para sa mga seniors. Kaya naman nais kong ibahagi sa inyo ang ilang praktikal na payo para mas madali ang inyong pakikipag-ugnayan sa SSS. Una, palaging mag-book ng appointment online bago pumunta sa branch. Ang SSS ay mayroon ng online appointment system na maaari ninyong gamitin sa pamamagitan ng inyong My SSS account o sa SSS website. Ang mga may appointment ay pinipili kaysa sa walk-in na pumupunta ng walang schedule. Ito ay makakatipid sa inyo ng maraming oras ng paghihintay. Pangalawa, magdala ng kumpletong dokumentasyon. Ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit napipilitan ang mga seniors na bumalik ng pangalawang beses sa SSS ay dahil kulang ang kanilang dalang papeles. Para sa karamihan ng transaksyon, mula sa pension revalidation hanggang sa pag-update ng contact information, kailangan ninyo ng inyong UMID card o 2 valid government IDs at ang inyong SSS number. Para sa mga claim na may kaugnayan sa namatay na miyembro, kailangan din ng death certificate, marriage certificate, at birth certificate ng mga dependents. Pangatlo, kung posible, pumunta sa SSS branch sa araw ng Martes, Miyerkules, or Huwebes. Ang Lunes at Biyernes ay karaniwang mas maraming tao dahil ang Lunes ay simula ng linggo at ang Biyernes ay deadline ng maraming transaksyon. Pumunta rin ng maaga, ang mga pinto ay karaniwang nagbubukas ng 8:00 ng umaga at ang pinakamaigsi na pila ay sa oras na iyon. Pang-apat, kung hindi kayo makakarating sa SSS branch ng personal dahil sa kalusugan or ibang kadahilanan, maaari kayong magpadala ng isang authorized representative. Kailangan lang ng isang notarized special power of attorney na nagsasabing pinahintulutan ninyo ang tao na kumilos para sa inyo kasama ang kopya ng inyong valid ID at ng valid ID ng inyong kinatawan. Bilang huli, pag-usapan natin ang pinakamahalaga. Paano ninyo ma-maximize ang inyong retirement income bilang isang SSS pensyonado? Una, i-combine ang inyong SSS pension sa iba pang pinagkukunan ng benepisyo. Kung kayo ay dati ay nagtatrabaho sa gobyerno, maaari kayong mayroon ding GSIS pension. Ang SSS at GSIS ay 2 hiwalay na sistema at maaaring maklaim ng sabay. Maraming seniors ang hindi alam na pwede silang makatanggap ng 2. Tiyakin ninyo na na-file na ninyo ang inyong claim sa magkabilang ahensya kung karapat-dapat kayo sa pareho. Pangalawa, huwag kalimutan ang inyong PhilHealth Senior Citizen Benefits. Bilang isang senior citizen na 60 taong gulang pataas, kayo ay automatikong miyembro ng PhilHealth na may senior citizen classification. Ang inyong hospitalization, outpatient consultations at ilang mga gamot ay may coverage.
Ang inyong SSS pension ay hindi babawasan para dito. Ito ay hiwalay na benepisyo. Pangatlo, gamitin ang inyong Senior Citizen ID para sa inyong 20% discount at VAT exemption sa mga tindahan, restaurant, gamot at transportasyon. Ito ay isang benepisyo na direktang nagdadagdag ng halaga sa inyong limitadong pensyon. Ang mga senior na regular na gumagamit ng kanilang discount card ay nagtatipid ng humigit kumulang 2,000 hanggang 3,000 pesos bawat buwan. Iyon ay katumbas ng isang malaking bahagi ng inyong pensyon na nagiging mas malaki ang epekto. Panangapat, kung may kakayahan pa kayo, isaalang-alang ang pagpapatuloy ng voluntary na kontribusyon sa SSS kahit hindi na kayo nagtatrabaho ng regular. Ang mas maraming credited years of service ay nagdudulot ng mas mataas na pensyon. Pag-isipan ito habang bata pa kayo at may kakayahan pa para magbayad. Mga minamahal nating seniors, ang inyong pensyon ay hindi lamang isang numero sa papel. Iyon ay ang bunga ng inyong mga taon ng pagsusumikap, ng inyong pagbabayad ng kontribusyon ng tapat at ng inyong pananampalataya na ang sistema ay babalik ng pabor sa inyong pagtanda. Kayo ay may karapatan sa bawat sentimong dapat ninyong matanggap. Ang mensahe ko sa inyo ngayon ay ito: huwag kayong maging pasibo. I-check ang inyong pension amount. I-verify na na-apply na ang adjustment. Alamin ang inyong mga nakatagong benepisyo. At kung may katanungan kayo, huwag mahiyang magtanong sa SSS mismo, sa inyong mga anak, o sa mga video tulad nito. Kung nahanap ninyo ang video na ito na kapaki-pakinabang, mangyaring mag-like, mag-subscribe at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at pamilya na maaaring makinabang mula sa impormasyong ito. Ang inyong isang click ay maaaring makatulong sa kapwa senior na mawalan ng pag-iingat sa kanilang mga benepisyo. Hanggang sa susunod na video, ingatan ninyo ang inyong sarili, ang inyong pamilya at ang inyong kalusugan. Kayo ang dahilan kung bakit nagawa natin ang mga susunod na henerasyon na maging posible. Mahal namin kayo.